Magandang araw Pilipinas, narito ang pinakabagong ulat ng pag-asa kaugnay sa kasalukuyang lagay ng panahon. Ang minomonitor nating low pressure area ay tuluyan ng naging tropical depression kahapon, at sa kasalukuyan, ang tropical depression Bashang ay matatagpuan sa layong higit sa 800 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Bahagyang bumilis ang pagkilos ng bagyo at taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometers kada oras malapit sa sentro at bugso na hanggang 70 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 20 kilometers sa bawat oras. Sa kasalukuyan, nagdudulot na ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din sa South Central at Eastern Visayas. At sa mga susunod na oras, inaasahang magdadala pa ito ng mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas. Gayunpaman, sa usapin ng lakas ng hangin at bugso nito, hindi pa inaasahan ang agarang paglandfall ng bagyong Bashang. Sa kabila nito, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo, itinaas na ang tropical cyclone wind signal sa isang lalawigan sa Mindanao. Batay sa inilabas na track ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng bagyo sa direksyong kanluran-timog-kanluran sa araw na ito. Pagsapit ng bukas, inaasahan namang magpapatuloy ang paglapit nito sa bansa, na may mataas na posibilidad ng landfall sa silangang bahagi ng Mindanao at sa timog na bahagi ng Eastern Visayas, posibleng sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Matapos ang landfall, inaasahang tatahak ang bagyo sa northeastern portion ng Mindanao at sa mga isla ng Visayas, partikular sa gitna at kanlurang bahagi ng Visayas. Posible ring maapektuhan ang hilagang bahagi ng Palawan bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, ilang araw pang patuloy na magbabanta at makaapekto ang bagyong Bashang sa bansa. Sa kasalukuyan, nakataas na ang signal number 1 sa Surigao del Sur. Upang makapaghanda sa paparating na bagyo ang mga residenteng maaring direktang maapektuhan ng bagyo, inaasahan din na sa mga susunod na buletin ay madaragdagan pa ang mga lugar na sasailalim sa tropical cyclone wind signal. Batay sa kasalukuyang weather advisory, posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters ng ulan ngayong araw ang mga lugar ng Eastern Visayas, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao de Oro, at Davao Oriental. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at flood-prone areas, na mag-ingat dahil sa posibilidad ng biglaang pagbaha. Bukas, inaasahang madaragdagan pa ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Posibleng umabot sa 100 to 200 millimeters ng ulan ang maranasan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at halos buong northeastern Mindanao. Gayon din, halos buong Visayas, maliban sa Western Visayas, ay maaaring makaranas ng pag-ulan, bagamat inaasahang mas mahina hanggang katamtaman ang ulan sa kanlurang bahagi. Dahil dito, inaasahang magiging malawak at widespread ang epekto ni Bagyong Bashang pagdating sa ulan. Sa Biyernes, inaasahan pa rin ang 100 to 200 millimeters ng ulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, malaking bahagi ng Visayas, pati na rin sa halos buong Northern at Northeastern Mindanao. Posible ring madagdagan pa ang mga lugar na isa sa ilalim sa weather advisory dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, nakataas ang gale warning sa Northern Seaboard, gayon din sa Hilaga at silangang baybayin ng Northern Samar at Eastern Samar. Dahil dito, hindi inirerekomenda ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing lugar dahil sa inaasahang maalong hanggang napakaalong kondisyon ng karagatan. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, pakiclick mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates.